Naitala ng Metro Manila Development Authority ang mahigit 1,000 traffic violations sa unang araw pa lang po yan ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Bagamat mas mababa ito kumpara nung nakaraang taon, isang mambabatas na naghain ngayon ng resolusyon para imbestigahan ang tila unresolved na mga issue ng pulisya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. Kung walang preno ang gobyerno ngayon sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy, walang preno rin ang pagdagsa ng mga naitalang traffic violations. Sa unang araw kasi ng implementasyon ng MMDA, nasa 1,112 na kaagad ang naitalang paglabag. Ayon sa ahensya, hindi pagsunod sa traffic signs, paggamit ng EDSA busway at motorcycle lane at hindi pagsunod sa loading and unloading areas ang karaniwang na-monitor na paglabag. Within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, you can file a contest sa MMDA or sa LGU. Sa mga second-hand na mga sasakyan naman na mahuhuli sa NCAP, kailangang magsumite ng deed of sale at affidavit, lalo na kung hindi nairehistro ng unang may-ari nito ang bentahan at palitan ng ownership. Within this week, ang DOTR, they will issue a policy na approve na ata po ni Sec. Vince Dizon regarding dun sa issue na yan, sa mga second-hand vehicle na hindi na i-register ng new owner within a specific period of time. Ayon pa sa ahensya, hindi sapat ang mahigit 300 CCTV camera na gumagana ngayon para makover lahat ng lugar na talamak ang mga violator. Kaya plano nila magdagdag pa ng mga CCTV na may AI capabilities. Gayunpaman, ngayong ikalawang araw ibinida ng MMDA ang organisadong daloy ng trapiko, partikular na sa Commonwealth Avenue dahil anila sa disiplina ng mga motorista. Samantala, inihain ngayong Martes ni One Rider Representative Rog Gutierrez ang House Resolution No. 2293 na naghihikayat sa House Committee on Transportation na kilatisin ang kahandaan ng ahensya sa pagpapatupad ng polisiya. Implementasyon sa hindi malinaw na lane markings, nakalilitong road signs, delay sa pagtransmit ng notice of violation at patong-patong na penalties ang mga naging issue ng polisiya nang questionin nito ng Kongreso noong 2022. This is not to say naman po na yung NCAP is a bad thing. We laud it. Maganda naman po yung layunin ng NCAP. Ang problema lang po talaga yung implementation. At least sa nakikita po namin, walang pagbabago yung implementation ng NCAP according to the MMDA. Umapela rin si Gutierrez na ipagpaliban muna ito ng 6 na buwan para mapulido pa ang implementasyon. And at least 6 months na rin na siguro ayusin for them to get reports of anong lane markings yung constantly na naging problema. That should be sufficient time. Umaasa naman si Gutierrez na masisimula ng investigasyon pagkatapos mag-resume ang sesyon ng Kongreso sa June 2. Pero kung hindi ito matuloy, muli nilaan niya itong ipafile sa 20th Congress. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.